Hi be, it's si Francis Candin. Welcome back to my channel. So ngayon be, andito tayo ngayon be sa Sao Paulo, Brazil. And for today's video, ito talaga yung unang araw ko ng pag-ikot dito sa Brazil. Samahan nyo ako, explore natin yung kanilang bansa. Bansa agad talaga, nagmamadali. Samahan nyo ako, explore natin yung kanilang city. And sa pagkakalam ko, this is one of the most dangerous city here in South America. Sa kinalalagay ko ngayon, hindi pa naman dito delikado. Okay pa naman to dito. Pero mamaya doon sa area ng downtown talaga, sobrang daming mga homeless. So medyo mag-iingat talaga ako. Sobrang pag-iingat yung gagawin natin. Baka hindi ako masyadong mapag-vlog ng maayos, hindi ako makakapagsalita ng ganito. Pero ipapakita ko sa inyo yung lugar. Ipapakita natin yung the good and the bad of Brazil, and hopefully I'll be able to survive this day safely. So ngayon guys, ito, naglalakad na ako ngayon papunta sa may train station. So dito sa kanila maganda yung sistema ng train system nila. Meron silang metro bus, meron silang bus. At ang maganda dito sa Sao Paulo guys, maganda yung weather. Kahit maaraw, hindi mainit. Right now, nandito ako sa may medyo magandang neighborhood dito. Safe naman, fairly safe, tahimik. Pero mapapansin mo talaga dito guys yung difference ng mayaman at mahirap, na parang magkatabi lang na lugar, mayaman at mahirap. So if you're traveling here be, one of the major problem is yung SIM card. So mas maganda mag-eSIM card na lang kayo kasi mahirap makakuha dito ng SIM card. Kaya ang mahabang proseso, hindi siya madali. So, eSIM card is the best. Sa madaling tingin, mukha namang safe yung lugar nila. Pero be, looks can be deceiving. Pwede na lang sila dito bigla man tutok ng baril or kutsilyo at nakawin ang aking mga gamit. Nandito pa lang tayo guys, pero natatakot na ako. Ito yung kanilang train station. Pag ito magko-commute ka, always prepare your exact amount or short, small amount. Ito guys yung ticket. So galing ko naman guys, diba? Connecting lang ako ng train. Kala ko taga dito. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang ganda ng mga train station nila. Oh. Okay, now lalabas na tayo. Ito na guys. Pero somehow sinasabi ako sa sarili ko na Francis, hindi naman lahat ng pagkakataon magwawala yung mga tao dito at magiging crazy, diba? So parang let's have faith. Pero kailangan, huwag tayong matakot, pero maging cautious tayo.
Honestly, tamang hinala ko sa pagpunta ko dito kasi dati may kaibigan ako pumunta dito sa Brazil. Kung natatandaan nyo yung kaibigan ko na si Just the Explorer, pumunta na siya dito dati. Kaso, takot na takot siya. Sa sobrang takot niya guys, hindi siya tumagal ng 5 araw. Bumalik agad siya sa Asia. Number 1 challenge is wala siya nakakausap na English. And pangalawa is takot talaga siya sa kanyang safety. Kaya somehow, it affects me na nagiging tamang hinala ako dito sa kanilang lugar. So ano tayo ngayon guys sa may Avenida, Paulista Avenida. So, parang na-feel at home agad ako sa Brazil. Ano ba yan? Oh guys, meron dito silang Meki. Tara guys, pasok tayo. Meron sila dito ang Mac Cafe. Ito yung orderan nila. Ang ganda, parang... para comer aquí. In fairness naman, nakaka-survive naman ako sa mag-order dito guys. Pero ang pagkain na puro burger lang. Let's have this sandwich. A burger. Ito pwede yung pilihan na yung ayaw mong ilagay. So ayun guys, andito na tayo sa loob ng McDonald's. At wala silang libreng ketchup dito. Yung iba daw meron, yung iba wala. Ang binigay sa akin guys, asin. Taray naman ang price natin. Nang deal-deal ng asin sa Brazil. Ito yung burger nila guys. Oh. Definitely mas malaki sa burger natin. Sarap ah. Right now, okay, pagkain wise, okay naman yung McDonald's nila. Malaki, masarap. Though, as a traveler, hindi pa ako super confident. Hindi ko pa, hinahanap pa yung confidence sa lugar nila para mag-ikot na mag-isa ng fairness. Baka sobrang taas ng ano ko. Na-anxiety ako. Nga mga pa-tissue dito. Wala na ang ketchup, wala pang tissue. Ang tissue nila parang KKB ang kuha. Pero ang dami niyang resibo ah. So ayun ngayon guys, katapos ko lang kumain sa McDonald's. So as of now, maganda yung ambience netong Avenida Paulina. So itong Avenida Paulina is parang very business-centric, business center. So, naku, tingnan ako ng lalaki. So, tingin sa akin. Takot ako sa tingin niya. So, pupunta muna ako guys sa loob ng museum. Ito na guys yung MASP o Museo de Artes ng Sao Paulo. So ito guys, nandito tayo sa loob ng Trianon Park. So ito sa maliit na park dito sa gitna ng city nila. So at least pwede ka mag-relax.
So, upo muna ako. Tsaka maraming pulis sa labas. So, safe naman. So, pag inikot kayo dito, pare-pareho lang mapapansin nyo sa inyo. Puro puno lang talaga. May mga pogi din. Pero syempre hindi tayo para sa pogi, di ba? Be, hanggang joke lang ako dito ng mga pogi ha. Magtino kayo. Takot sa disgrasya. Mayroon akong jowa naghihintay sa akin. So, tara, labas na tayo dito. Mag-ikot-ikot na ulit tayo sa labas. Ayan, actually guys, itong Avenida, itong Paulista guys, is nasa 2.8 kilometers siya na mixture talaga siya ng culture, urban, shopping, entertainment, and restaurants. Kumbaga, ito yung parang BGC ata nila. Umabot na ako guys sa may dulo. Medyo nakatakot sa lugar na to. Wow, ano tayo guys, sobrang ganda ng lugar na to oh. Ito yung parang munisipyo nila dito oh. Wow. Ang ganda ng lugar guys, promise. Yung mga traffic sign, yung mga traffic lights dito, pakiramdam ko minsan parang suggestion lang. Kasi hindi naman sinusunod ng mga tao, suggestion lang. Kung mapapansin ninyo, iba yung paraan na pag-video ko dito. Medyo patago yung paraan ko na pag-vlog be. Kasi medyo natatakot ako. Maraming mga taong nakatingin sa akin, lalo na nakikita nila na ibang lahi ako. At kung magsasalita pa ako, mas lalo nila akong mapapansin. At syempre, ayoko be ng unwanted attention. Dito sa lugar be, hindi nyo lang napapansin. Pero grabe din ang presensya ng mga kapulisan. So para sa akin, pag maraming kapulisan, ibig sabihin na andyan din ang peligro, ang kapahamakan. Kaya dapat tayo mag-ingat. Kung mapapansin ninyo dito sa gilid ng daan, dito lang naninirahan yung mga pulubi be. Sobrang daming homeless talaga dito. Kumbaga sa lahat ng bansang napuntahan ko, pakiramdam ko dito yung may pinakamaraming density, pinamataas na volume or density ng mga homeless. And dito nga, sabi ko sa nakaraang video, meron dito tinatawag na lugar na Cracolandia o lugar ng mga adik. Sobrang dami nila, pati ang mga kapulisan nila ay nahihirapang sugpuin at pasunurin sila sa batas. Kung nakikita nyo, sobrang ganda naman talaga ng lugar nila. Sobrang ganda ng architecture at napaka-picturesque ng lugar talaga nila. Pero kung mapapansin nyo rin, wala masyadong mga tao nagpipicture, nagsi-cellphone dahil natatakot talaga silang madukutan. At nakita nyo naman, ang dami rin talaga mga taong palaboy-laboy lang dito. Karamihan sa kanila dito na nakatira sa kalsada. At pagdating naman daw ng gabi, pumapasok sila sa loob ng museum at pinapatuloy sila para naman meron tuluyan yung mga homeless dito sa lugar nila. Ulitin ko lang beha, don't get me wrong. Natatakot ako sa mga pwedeng mangyari pero nag-iingat ako. At hindi ko sila ginajudge dahil kahit papano, kahit saan pwedeng mangyari ito. Pero sabi ko nga, mas mabuti na ang maingat kesa sa madisgrasya pa tayo. Balik naman tayo be sa Museum of the Arts ng Sao Paulo. And bongga be dahil nakasama ko sa hostel para mag-ikot dito. At dito be marami silang koleksyon ng mga paintings, sculptures at iba't iba pang uri ng mga arts. At meron din sila ditong espesyal na exhibition ng LGBT arts. Actually, natuwa ako kasi sobrang progressive talaga na bansa nila para i-exhibit yung ganitong uri. Lalo na sa panahon ngayon kung saan, di ba, naging problema especially sa Amerika, ang issue ng gender identity at sexual orientation. Kung hindi nyo nga alam be, dito sa Brazil ay meron silang same-sex marriage. Meron sila dito adoption rights para sa mga same-sex couples. Dito sa Brazil ay meron din silang anti-discrimination law. Ibig sabihin, protektahan ng batas ang LGBT community mula sa homophobia, sa trabaho, sa edukasyon, or maging sa medical sector. And more recently, ang homophobia at transphobia sa kanila ay isang uri ng hate crime.
Sao Paulo Bay is a really vibrant city. Sobrang kulay, maganda ang architecture, andyan ang presensya ng mga mayayaman at syempre ang mga mahihirap. And that makes Brazil. Makikita rin natin dito yung kanilang pagpapahalaga sa kanilang parties, kasiyahan, and I'm so happy that I'm here kasi grabe, pangarap ko na talaga makarating dito and ngayon andito na ako. Parang ang saya ko today, parang sobrang hindi ko na vlog pag mayroon ako mga nakikita na sobrang ang laki ng katawan. Sabi ko, oh my god, yung reaction ko guys, natatawa ko sa sarili kong reaction pag nakikita ko sila. Ay, let's go, Brazil. At andito pa rin tayo sa Avenida Paulista at makikita nyo naman sobrang saya ng kanilang parties dito at punong-puno talaga ng tao itong avenida nila ngayong araw. Ang dami nilang mga pakulo kung saan-saan at sobrang saya lang Grabe, busog na busog talaga yung mata ko sa panonood lang sa kanila. Okay, mga scams kami mga ganyan. Ano tayo makilaro dyan? At ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may Ibirapuera. Ito yung parang pinaka central park talaga nila dito sa Sao Paulo. Do you wanna rent the bike? I want to rent a bike. So, you eat? Huh? Guys, maganda maglakad pala dito sa Brazil. Nakakalinaw ng mata. Sabi ko parang inaantok ata ako. Tinagal ko yung shades ko. Uy, luminaw agad ah. Dami pogi. Oh, huwag tayo masyado ma-excited guys. Kalmahan nyo lang. Supposedly, magbabike talaga kami ng kaibigan ko kaso medyo may problem kami sa app. Kaya minabuti na lang namin maglakad-lakad at syempre, i-enjoy ang view ng park. Alam niyo naman tayo guys, we like to go in the park, we like to walk, we like to be in the nature. Diba? Let's breathe some fresh air. Ang fresh nung air. Nakakatuwa lang na super active ng lifestyle nila dito. Na lahat dito halos mahilig lahat sa sports, sa dancing, and sa fitness generally. Gusto ko sana nag-focus sa ganda ng lugar. Pero nadidistract talaga ako. Ang dami mga pogi. Tapos mga nakahubad pa sila dito. Whew. Caminadora, sigue a donde va. Deja la tristeza atrás. Ajá. Deja la tristeza. Bravo. Deja atrás. Galing. So ayun guys, dito naman tayo ngayon sa loob na ng Pax. Grabe. Sabi ni Casper, yung Brazil daw, parang 20 years late as compared sa Poland. So 20 years. Sabi ko, paano pa tayo sa Philippines? Wala tayong ganitong mga pass. Yung mga 3 layers na pass. Yung 3 haba. Pero Mga pasaway. Hindi po kami nakapagbayad. Hindi kami siningil sa bus. Nakakatuwa. So, nakalibre po tayo ng sakay ngayon. Courtesy ng gobyerno ng Brazil. Thank you po.